ang sabi ni Bibi Sara? She wants bloodbath. That is how confident she is because she did not steal anything. Bakit ayaw nyo na ngayon? Kompleto, Ricardo, kung sa ebidensya, tama? You could win this, correct? Nag-celebrate ang mga pang inagawan sila ng spotlight ng Senate. Ito na. Umiksena, si Senator Bato, lahat sila tamimik. They did not see it coming that Gatchalian is going to request to vacate all seats in Senate. Strategist talaga si Tatay Digong, no? Very strategist talaga siya. Ang tinatakbuhan ngayon ng mga naaapi bilang Singiloy, hindi man lang ngayon ni Senator Tulfo matulungan ng security guard, sir. So ano naman ngayon, sir, ang iyong say? What is your stand that your security guard has been beaten up by the abusive Bilatsing Iloy NBI people you used to hate them? Nag-yes ka sa impeachment ni Sara Guma dahil para sa bayan ni Yuta! Para sa bayan na alin? Para sa bayan ang house of 125 billion? Hindi mo nga ma-explain ang mga UD blood control sa Urmok? Si VVM ay nagpangugas ang kamay si VVM. Si VVM ay isang innocent. Siya ay si Pontius Pilate. Saan ka ba naman nakakita ng presidente nagkagulo na ang one of the highest office sa bansa natin, ha? Third in line ang Senate. After him, or I mean, let's say the Supreme Court, him, VP Sara, and then Senate, wala sang salita. Ano nga klase kabilat sing Iloy nga Chief Executive, yun tapos wala kasang no Commander-in-Chief kapag katapos. Wala kasang komento. Nagkakagulo ang mga tao mo dahil sogo mo! Bilatsing Iloy, shout out dyan! Sa 5 mga senador, ang dapat sa inyo, you should renown your being a Filipino. Saan ka naman di nakakakita, Bilatsing Iloy, pasurindirin sangka, nga punggod doon, babalo, bagday NPA nga si Risa, antivirus, ang kanyang colleague, na si Senator Bato, may krimen sa nasa Pilipinas, so Bilatsing Iloy ng alipungoy nga pustiso, babalo, galip tulits ka mga duwa ni Liama, si nakikion, nga puno sang tartar Bilatsing Iloy, ikaw ang pinakaalipungoy nga anti-Christ, Risa antivirus. Siya, si Bam Aquino, alam mo ikaw Bam, sayang ka, matalino ka sana, pero nuknukan ka man ng Bilatsing Iloy mo kasipsip. Hindi ka pa kontento kung ilang taon na namatay sang kanyo? Pagkatapos, ginterrorize sa mga Marcoses, ang tito mo nga si Aquino, sino na, tito-in-law mo. Pagkatapos, si tita mo, Kore Aquino nga nagkanseron, plus ang tito mo nga si Noynoy, na mga hindi naman masyadong magandang ginawa noon sa Pilipinas. Ikaw lang sa inyong angka ng hindi kita magpresidente. Say goodbye to your careers already. Ini ikaw si Soto man nga tato. Tuta Soto. How in your conscience did you even think to sell your colleague, Senator Bato? Ikaw si Judas Iscariot sa inyong grupo. Ikaw ang may halik ni Judas. Tapos ngayon madinay ka na hindi mo alam maulihin si Bato? Ano ang pinagchismisan nyo ni NBI matibag? Kung kailan kayo magpa-circumcise? Kabutigon si mo Bilatsing Iloy. Alam mo, early morning, hindi niya pala alam. Alam niya nga may arrest. Hindi niya alam na pupunta pala si Senator Bato, kabutigon si mo, sir. You knew very well, or maybe you did not see it coming, but still, kahit pa na hindi mo alam nga uhulin, hindi mo alam pupunta si Senator Bato, dapat hindi mo pinapasok. Dapat ikaw mismo ang nagsabi ka matibag that is against the rules and regulations. We are an equivalent ang ating equal tayo sa ating narangko sa Pilipinas. We have the same power kung isipin, but this is my turf. You could not disrespect my turf because it's going to fire back at me. Kung meron ka sa paninindigan, tuta ka, tuta. Ikaw ang tinatawag nga aso. Sa ilang dekada, nga nakaupo ka dyan nga nagradwa. Kahit nga sa school, bukol ka lang nag-graduate. Gibuto-buto kung maninuon ang Bilatsing Iloy. Hindi. Nasa Bilatsing Iloy, Judas ka ba? Paano mo yan naatin sa konsensya mo? Sa ilang taon na pagsasama nyo dyan ni Bato, dapat meron kayong camaraderie. You should not let the House of Senate fall. Agrabyado kayo.
Siyam lang kayo bilat sing Iloy nyo. Tapos 13 sa kabila. Ining alipungoy man nga si Subiri who does not have the balls, ikaw Subiri. Pogi ka lang ang bilat sing Iloy, ka man nga Silahis, ka nga Silay City. Pero wala ka paninindigan. Yan ang mga tawag sa mga tao nga mga balimbing. Dapat hindi na ni si Subiri ginabuto ulit kasi you cannot rely on him. I would have respected you better if you at least chose a side. Dapat may side ka nga pinili, at least malaman kung nga may paninindigan ka. But for a senator like you who who abstained, it means that you are somebody that we could not rely on to. The only thing that you show when you abstain from certain voting is that wala ka sang integridad, wala ka sang honor. Ikaw ang isang klase, isang tao nga sala sa init, sala sa lamig. Traidor ka, Soto. Pagkatapos yung Kinsara Balabagan, ang Pepsi Paloma movie, ang nakaupo doon sa MTRCB, ang anak mo rin, ang kapwa mo rin, babalo. Lahat mo lang ang mga anak, hindi ba na nakakuha sa itsura ni Helen? Maganda sana ni siya ang asawa niya nga si Tita Helen. Pero lahat nga profile sa mga anak mo, mga puro kayo lahat mukhang sandok. Tapos, gimanipulate nila ang MTRCB, hindi na palabas ang katotohanan sa likod ng pagpatay o pagkamatay ni Pepsi Paloma kasi nga ma-school bukol sila. Ganito ka-manipulative! Now, meron nga kahaka nga gusto ipadismiss ang mga ihud. Ang mga bilat sing Iloy nga 255 nga mga mukhang pugita doon sa House of Representatives i-dismiss ang mga na naman kuno ang impeachment kasi alam nila tagilid sila hindi nila mabili. Hindi nila mabili ang 13 bilat sing Iloy. Ang mga senador kasi whether they like it or not, kung siyam lang ang kanilang kakampi sa Senate, Sara is still going to win. It's a win-win situation. They need 16. So if it's lower than 16, then impeachment is gone. The impeachment is done. Walang iya ang UDP. Tumanda ka na kaglahat, dahil ka na nga, amoy lupa kang mukha mo to si Enrile na nakuha mo pa nga hudasin si Bato. Katuntusi mo. Si Subiri kag si Ejercito, mga puro man sila tanan, mga supot man mga putyong, mga bilat sing Iloy. Why you did not practice bilat sing Iloy your civil obligations? For what na ilalagay kami namin dyan? Para naman kahit paano we could rely on you when we know crisis like this transpires. Wala pala kaming kunin sa inyo mga now. Lahat nga 255 ngayon, parang kinadayariya ang mga so you just wasted the taxpayers' money. Millions of taxpayers' money only to say na i-dismiss nyo na lang it's because alam nyo kagilid kayo sa Senado. No! Ano ang sabi ni Bibi Sara? She wants bloodbath. That is how confident she is because she did not steal anything. Bakit ayaw nyo na ngayon? Kompleto, Ricardo, kung sa ebidensya, tama? You could win this, correct? Nag-celebrate ang mga pang inagawan sila ng spotlight ng Senate. What is so funny that happened yesterday was that, grabe, hindi man lang sila nag-enjoy. Hindi nag-enjoy ang mga mga animal kingdom na isabor ang kanilang winnings kuno dahil sa mala probinsyanong chururot sa Senado. Tinalbugan kayo ni Senator Bato. Hindi pa rin kayo magwawagi sa mga DDS. So ngayon, isa sa mga tinulungan din, I don't know if I am correct or if I'm wrong, but correct me if I'm wrong. Did Tatay Digong or any Duterte help Goma when he was running for congressman? Was his arm raised by Tatay Digong or Sara? Tell me. Hawak nila ang bitawak mo, ay mo. Hindi mo ganing kamahawakan bilat sing Iloy ang isang asawa mo nga molester. Hawak ang bit, hawakan mo muna, Luistro, ang isang asawa mo nga rapist. Bago ka hawak ko ang bit, bago ka maganon, ambisyosa. Grabe ang kanilang enjoyment bilat sing Iloy. Akala mo naman ang mga yuhud nila do siling mo na binigyan ang mga bilat sing Iloy nila sa night awards. Daw gingawa sila mga lord of chururot. Daw may nighting na nangyari yun sa HOR, grabe pa. Eto na. Umiksena, si Senator Bato, lahat sila kameme. They did not see it coming that Gatchalian is going to request to vacate all seats in Senate. Strategist talaga si Tatay Digong, no? Very strategist talaga siya.
I know for a very fact that whatever happened yesterday, this is the strategy of Tatay Digong. Have Bato show up to cast his vote. Remove Soto! Ako ginaisip ko lang nga ganito the way Tatay Digong thinks. Remove Soto! Bato, magpakita ka na! Kunin ang lahat na na mag-side sa atin. Ganun ang strategy ni Tatay Digong. So, was Goma endorsed by Tatay Digong? I wanna know. Nonchalant ang mga Tulfo brothers, wala silang nagawa. Maghanap na lang kayo ng mag-asawa na nag-aaway. Lalo na si Daddy Rafi kasi doon ko kumikita. Yung lahat wala nga pinapahiya mo nga mag-asawa, mga domestic violence, mga marital issues, maghanap ka na lang sa mga pulubi. Patay gutom na mag-asawa tapos pagkakitaan mo sila. And of course, they doesn't call it abuse of power. They do not call it as taking advantage of the situation of those people who are oppressed. But they call it as helping those people who were battered by their husband. But kung tutuusin, embarrassment yan kung isipin. But they do not have a choice in order for them to get help from him. Kailangan payain nila ang kanilang sarili na sila ay bunugbog at sila ay binastos. Wala silang choice. I don't know why this is not being categorized as an abuse to women and children. Dapat hindi ganun. You do not show the face of a battered woman on national television. She had enough already, but well, this is how the world goes. Gina-press release lang nila nga okay lang yan, gusto mong tulungan, dapat may consent ka na i-feature ka namin sa ating show. Ganon. Ang tinatakbuhan ngayon ng mga naaapi bilat singiloy, hindi man lang ngayon ni Senator Tulfo matulungan ng security guard, sir. So ano naman ngayon, sir, ang iyong say? What is your stand that your security guard has been beaten up by the abusive Bilatsing Iloy NBI people? You used to hate them when you were not in the Senate yet. You used to fight for these people, mga mediocre na mga salaried employees. You were the god of what do you call this? You were the god of maralita. Saan ka ngayon? Bakit hindi mo malang mapangahuli ang mga Bilatsing Iloy ng NBI? It's because that you have already lost your principles. You've already lost the image that you've been protecting for a long time. And lahat talaga kayo hinubaran ng inyong maskara. Ang totoong kulay niyong magkapatid lumabas. Dahil lang yan, Bilatsing Iloy sa 20 million each. 20 million each allegedly. They were consistent supporters of the Duterte. Sila ng kanyang asawa. So may ara ka man gali, Goma. Meron ka rin palang issue sa iyong flood control project. What I've read and what I've read and seen from the people of Ormoc, they are complaining actually na bumibili ka ng maraming mga lupa dyan. So to just get those of his own medicine. What they did to cheese, these people are so hypocrite to the bones. Yes. So, marami kaninang nag-message sa akin ng mga constituents mo, apparently, Goma, na binibili mo ng mura ang mga lupa, naging sakim ka na rin. And they said that you are very vindictive. When you are criticized by somebody, talagang kahanap ka para maka-revenge ka. Well, I do not give a flying fuck. For me, in my eyes, you are a public servant and we are entitled to scrutinize you, to judge you, to say what we feel, at para i-expose kung ano man pinanggagawa mo dyan sa Ormoc, because nobody is perfect after all. Kahit gwapo ka pa ngayon, sa dinami-dami ng tinulong sa'yo kung ikaw lang hindi ka magdaog, Guma. Tapos ngayon, ipokrito ka nga magsalita. Nag-yes ka sa impeachment ni Sara, Guma. Dahil para sa bayan ni Yuta! Para sa bayan na alin! Para sa bayan ang house of 125 billion! Hindi mo nga ma-explain ang mga UD flood control sa Ormoc, ang mga pagbibili mo sa mga lupain dyan, balor magkano lang 500 pesos per square meters, binibenta mo sa LGU, pinatag 3,000. So you are an incumbent congressman, and then you transform into someone who is a civilian, and then you buy private lands kahit ayaw pa ng mga tao ibenta. Sabi nila, allegedly, you are threatening them. I'm saying allegedly, and then you buy it for a cheap price, and then binibenta mo sa LGU
ng mahal. So you have to address this as well, Mr. Gomez. Ang iyong patutsada nga, ikaw ay nagyos, wala ka rin sang utang na loob. Ano ka rumay duba na ginawa ni Sara? Para talikuran nyo siya. Ina kayo para sa magkano? 200 million na project nyo sa loob ng 2 taon pa. You're not going to make it again in the next election. It is 200 million. It's just going to disappear like a smoke. Mayaman na kayo eh. Nakatabi ka na sa asawa mong binalita noon, ginblind item noon ni Karen Davila. Maraming nakawitness ng asawa mo ay isang matet bilyon. Hanggang ngayon, hindi mo na na-address, puro kayo akusar-akusar. Ang aking dalawang kasamahan noon sa apartment sa Manila, witness talaga sila. Mahilig talaga ang asawa mo magkupit, siguro, I don't know, it's something in their head. Na parang they feel accomplished and satisfied when they think that they have taken something, tapos walang may nakakita sa kanila, it's like a game inside their head. Napagamot mo na sir, ang haka-haka, na ang iyong asawa kuno ay klipto. It is not me saying, but it is an old news, written all over the newspapers and the internet, that apparently, allegedly, ang iyong Mama Mary, ang ganda na asawa mo, ay isang klipto. Napagamot mo na. Paano nakuha sa konsensya mo? Saan? Where did you buy the balls? Para sabihin mo na ang pag-yes mo sa impeachment kay Sara ay para sabayan nga ano? May ninakaw si Sara Nina! Nagutom ang buong Pilipinas sa 125 million! Utang mo sa ama niya kung bakit ka congressman ngayon. Sa ilang taon na pagsuporta nyo, sip-sip kayo. Sa ilang taon na pagtapik-tapik nyo kay Digong. Yun nga sip-sipan ng ina kasi mabango. Mabango ang pangalan ni Tatay Digong. He was still, in existence. Ngayon, nandoon sa kulungan, bilat sa inyo, tinalikuran nyo ang maskara nyo lahat na nalaglag. Ito din ang tinatawag natin na blessing in disguise because now we know whom to vote. Now we know who would be the leaders that deserves our votes. Ang mga pariyos, Diyos ang papampam ni nga si Pamela, the most hated governor of Cebu. Ako mismo nakakita, kinansang kamo mo ni Digong. Tapos mo makakamusta kang alpot ka man nga malaway. Ang asawa mo nga itche, utang mukha pa lang papaludan ay amoy lupa. Ang kakapal bilat sing iloy kung saan kayo kailangan ni Sara. Kung saan kayo kailangan ni Tatay Digong tinalikuran yung makapalang mukha mo. Alam ba ng mga tao noon kung paano ka na-emergency sa St. Luke's? Dahil ang ngayong Boulevard of the Broken Dreams ay nagwa sa Agaguma. Ilan sa mga taga 90s and 80s and 2000 people. Sa year 2000, sa year 90s, alam ba nila na ang iyong Boulevard of the Broken Dreams ay itinahidlok noon? Alam nila, wala ka rin sa moral ascendancy, numero 1 ka rin. Numero 1 ka rin, bilad singinoy, sumakasalan, okay na sana kayo na born again ka. Nawala na sa mga isip ng mga tao na ikaw as a womanizer, a philanderer. Na marami ka rin linukong mga babae. In fact, bakit sila nagkaroon sang feud ni Binoy? Dahil nag-overlap kayo ang inyong tarugo. Ang dalawa niyong tarugo nag-overlap kay Shawi. Walang magagalit. Shawi, huwag ka magalit. Baka na naman mag-shout for joy ka umiyak ka na naman dyan. Pinastos ako ng isang vlogger. I'm not going to let anybody abuse their platform and insulting me and my family. Hindi ko maminsol. Ito, ma'am, ay history at ikaw mismo. Ang nagsabi nito noon sa iyong show na nag-overlap si Richard tsaka si Binoy sang relasyon. Kay Binoy ka noon, sinulot ni Richard. Nag-agawan sila sa inyong perlas kasi maba ang buhok mo eh. Hindi mo naman yung kasalanan kasi maganda ka naman talaga noon. Sa totoo lang, kaya nga idol kita, ma'am. Pero ang mga drama mo ngayon, ng mga nagaiyak-iyak ka kay Lene, hindi na ngayon umubraman, wala ka na influence. Actually, you've lost that influence, you've lost that touch, you've lost that relationship to the public since the day you insisted that Lenny was better than Sara. Why would she be better than Sara? She wasn't a mayor yet. She does not know how to legislate. She does not know how to govern a city. So for you to try to also abuse the influence that you hold during the time, during the election, because you were so desperate for your husband to become the vice president of the Philippines and maybe it will eventually become a president kasi ambisyosa ka nga, baka naman magpresidente ang chimpanzee mo sa huwag kang magalit.
Pangit naman talaga ang asawa mo. Alangan ko naman sabihin siya nga pugi, dilat sing iloy kay talaga namang bukaw-bukaw, kiro-kirope naman talaga sa gaamo na I don't know kung bakit mo sa pinakasalan. Pero ang totoo mo talagang jowa noon si Ruel Santiago. Si Gabby Concepcion naging asawa mo, tapos si Ruel, tapos nagbinoy ka na. Pero nakagawan sila, sinulot ni Richard, nag-call off lang kayo ni Ruben, alam ko yun. Panahon pa yun, buhay pa si Inday Badiday, tsaka si Lulit Soles. Grabe, di ko noon kamarites sa mga comics. Mga ganito, kagrabing mga comics kung newspaper, palabas ako eh. At isa kami noon sa barangay namin na may color TV, kaya ako nanonood talaga eye to eye. Andito naman tayo ngayon, mga kababayan, mga minamahal kong mga Pilipino, sa ating programa sa alas 4, Eye to Eye. Magbabalik ang inyong host, Inday Badiday. Nanonood ako niyan, pati kay Lulit Soles. Kaya, nung habang nagrelasyon kayo dahil sa pelikulang Maging Sino Man ang Pag-ibigay sa diyang ganyan. So, nung gumagawa sila ng pelikula na Maging Sino Ka Man, naging sila ni Robin. Pero, dahil si Shawi ay siya yung Rosas di Baybayo noong unang showbiz sa mga 90s, pinagkakagawan sa ng lahat ng mga, especially nung naghiwalay na sila ni Gabby. So nag-overlap to, nagkaroon sila ng away ni Ruben, pumasok sa eksena si Guma. So wag kayo magmaldito-maldituhan, wag kayo magsigaw ng sigaw kay Senator Ruben Padilla kasi masimulak noong ginagrab yun lang sa ikaw wag kang magtaas sa buses! Hindi ka naman nakapag-asawa, virgin! I have the floor! I still have the floor, sabi sa kiro-kirope. You have a Harvard degree, right? You hold a degree from Harvard. Is this how a senator behaves? A senator is temperamental. It's not a senator at all. Galit ka kay Ruben kasi siya lang ang may karapatan na magsalita sa'yo. Una siyang naging akin. Pagka ganon, pag nare-remind ka na siya ay may itsura, gwapo sa ikaw hindi, nagagalit ka, nawawala ang property kuro mo. Ang misis mo noon, nilababo, ay Binoy. Kaya huwag ka magsigaw-sigaw, mabuti nga kanina, hindi ka nasapak. Kung mainis si Ruben sa'yo, sasabihin ni Ruben sa'yo, baka naman gusto mo. Ipakita ko sa'yo, may Betamax ako. Ha? Kaya kami tuluyan ang iwalay ng asawa mo. Pre. Dahil may kumalat na Betamax. May kumalat na Betamax, pre. Kasama si Richard. Sa Cebu! Nasaktan ako. Dito sa puso ko. Baka sumbatan ka ni Ruben. Na nag-Ruben ang asawa mo, tapos ng Richard. Tapos na naman, nag-away naman doon si Sharon kay Richard. Bumalik naman sa kay Ruben, tinanggap naman sa ni Ruben. Pagkatapos na naman, I don't know lang kung sino sa kanilang dalawa ang mga malalaking tita, I don't know. Baka mga pare-pareho lang din, kag pareho rin pogi, kag mga action stars. Hanggang sa Malacanang na sila nagsapakan. Alam ko talaga yan, may mga recorded ko ma'am sa Betamax Images. Nagsapakan sila ulit dahil inagaw ka ulit ni Richard. Ganon sa eye to eye ko pa narinig tsaka kay Lulit Solis. Huwag kayong Nagsapakan sila dahil nung ginagaw sang Richard ang asawa mo, doon ang iskandalo kumalat. Sabog na sabog daw sila, I don't know. Pero sa nakita ko noon when I was maybe 14 or 15 years old, kasi ang tito ko, marami na sa koleksyon sa mga ganun. Isa sa aking pinsan yata, I don't know, nasa stage na siya ngayon. Personal experience ko to, mama, huwag ka lang magalit sa akin. Sa Cebu, binili lahat ng tatay mo ang kumalat na Betamax. Kaya lang, may nakalusot. Nakalusot sa isa kong pinsan na binigay sa tito naming na kung malasing siya, ginapanood niya, ma'am. Andoon din kami mga pamangkin niya, ako clever. One time nalasing siya dahil nga idol ka. Idol talaga. I mean, I know this is irrelevant, but I'm just saying. Na bago ka, mataas ng buses mo, Ruben, isipin mo, maraming throwback ang lalabas. So you have to be careful. Dahil ang asawa mo is a very controversial woman.
So before you lose the temper again, think twice. It is going to be a perfect storm. Alam mo naman ang mga Pilipino, mga vindictive kami. Mga vindictive tayo, ikaw nga vindictive ka hanggang ngayon. Ang anak nyo, 3 na, tapos ang isa yung lalaki, yung anak nga, ang lalaki yung anak, sabi nyo adopted, pero ang carbon copy ang mukha mo. Kaya hindi ako naniniwala nga totoo ng adopted feeling kung anak niya yan. May nakapagsabi kasi na anak niya sa somebody tapos inadopt na lang ni Tita Shawi, which makes Tita Shawi a very, very kind person. Instead of abandoning the child na bunga na naging kasalanan ng kanyang asawa, tinanggap niya na lang. And I applaud her for that. Kung totoo man ang chismis.